Okay mga ma'am sir, may nakita po tayong isang content. Mga tips daw po kung paano makakatipid sa pagpapagawa ng isang bungalow. Ito po mga ma'am sir, panoorin po natin kung paano po yung step by step na ginawa sa video. At magkukomento po tayo sa point of view ng isang arkitekto po mga ma'am sir. Hindi ko po sinasabi na magaling tayo sa larangan ng design and construction, but mag-share lang po ako ng some information based on experience na din po as practicing architect. At lahat po ng sasabihin natin dito sa video natin, mga comments, ay nakabase po sa ating National Building Code. Kaya ayun po mga ma'am sir, kung bago lang po kayo sa aking munting channel, maglalambing lang po sana ako sa inyo. Baka pwede po kayo mag-subscribe para po sa mga upcoming ko pa na mga uploads, baka po sakaling makatulong sa inyo pag kayo po ay magpapagawa ng bahay. Ayun po mga ma'am sir, simulan na po natin panoorin ang video. Huhukayin natin ang pundasyon ng poste. 90 cm ang lalim nito at 70 by 70 naman ang lapad ng butas para sa ganitong bungalow na bahay. Ayun po, base po sa content nila, ang ginawa daw po nilang pundasyon ay 0.70 by 0.70 na lapad ng puting. Yung puting po mga ma'am sir, kung sa mga bago lang po dyan na magpapagawa ng bahay, yung puting po, yan po yung pinakampaa ng ating poste or ng column. Yan po yung nakadirekta sa lupa. Hindi po, kumbaga yung poste po mga ma'am sir, para lang po dun sa idea ng mga wala pa pong masyadong alam sa pagpapagawa ng bahay. Yung puting po, yan po yung kumbaga pinakampaa ng mga poste ng bahay natin. Hindi po kasi pwedeng direkta na mag-rest sa lupa yung ating mga column. Kaya kasama po talaga sa consideration yung footing. At base po dito sa sinabi po sa content na dito sa video na DIY daw po na paggawa ng bungalow, 0.70 by 0.70 po yung inassume nila na laki ng footing at 0.90 meters po na lalim na hukay kung saan doon po magre-rest. Kumbaga from natural grade line po, maghuhukay po sila ng 0.90 cm. Ganun po kalalim ang sinabi nila na assumption na lalim ng ating pundasyon. Mga ma'am sir, yun po, kahit po sabihin natin bungalow yan, best pa rin po na practice is mag-consult po tayo sa ating mga nakuhang architect at engineer. Kahit po kasi sabihin natin na one story lang yan, may mga structural computation po na ginagawa dyan. Hindi po basta gagayahin lang natin kung ano yung nakita natin na gawa ng kapitbahay. Tatayo po yan, wala pong kaso doon. Tatayo po yung bahay pa din kahit mali po yung design ng mga bakal, column, tsaka puting. Pero hindi po tayo sigurado kung matibay po siya sa mga lindol. Okay mga ma'am sir, ituloy po natin yung video. Gagamit tayo naman ng tubular dito para sa pundasyon o poste ng ating maliit na bahay. Mga kaidiyas, disclaimer lamang po, huwag niyong gagawin ang teknik na ito sa mga malalakihang mga bungalow o malalaking mga bahay. Ito pong ganitong design ng bahay ay para lamang po sa maliit at simpleng bahay kagaya ng ating ginagawa ngayon, 14 by 14 feet. Ngunit kung mas lalaki pa ang inyong bahay na ipatatayo, mas okay na gumamit po kayo ng nakasanayang paraan ng paggawa ng poste. So sa ganitong paraan naman, para sa maliliit na mga bungalow ay malaking matitipid ninyo sa labor at sa materyales. Tandaan po, ulitin ko mga ideas, para lamang po ito sa mga maliliit na bungalow na bahay. Ang gagamitin nating tubular dito ay 2x2 at tubular na 8 ang lapad. Paglalapatin natin sila para makabuo tayo ng 4 inches na lapad ng magkabilaan para doon idikit yung ating hollow blocks mamaya. Ifo-full weld natin yan magkabilaan at lalagyan natin ng parilya sa ilalim para maging matibay ito. Ayun mga ma'am sir, gagamit daw po sila ng tubular bilang alternative sa poste o column na pinakang main support ng ating mga bahay. Nagbigay din po siya ng disclaimer na ang ganitong diskarte daw po ay para lamang sa maliliit na bahay kagaya ng kanilang ginagawa ngayon na bungalow. Para daw po makatipid. Ang sinabi po niyang sukat ng bahay na pwedeng para gamitin ang ganitong methodology na construction ay 14 feet by 14 feet
Mga ma'am sir, kung i-convert po natin ang 14 feet by 14 feet into meters, lumalabas po siya na 4.20 plus 4.26 by 4.26. Pag i-multiply po natin siya para makuha yung square meter, more or less nasa 17 square meter yung laki ng bungalow na kanilang gagawin. Based on National Building Code, mga ma'am sir, ang minimum dwelling area na acceptable ay 16 square meter. Kung mapapansin nyo, yung mga nag-o-offer po ng socialized housing, more or less, ganun lamang po kalaki yung space ng bahay nila. Kasi yun po ang minimum dwelling area as per our building code. Ang komento ko lamang po dito, mga ma'am sir, yung 17 square meter na laki ng bahay ay, opo, maliit siya, pero hindi natin masasabi na sobrang liit ng 16 square meter. Yung 16 square meter, mga ma'am sir, kahit sabihin po natin na maliit na space siya, hindi pa rin po acceptable na gumamit tayo ng ganitong klase na poste na tubular lamang at wala tayong reference na may pinanggalingan na computation from civil engineer or structural engineer po natin, mga ma'am sir. Yes, maliit po siya kung sa maliit, pero hindi pa rin po siya acceptable na i-justify natin na gagamit tayo ng tubular na poste dahil ganito lamang po kaliit ang ginagawa nating bahay. Pwede po tayong gumamit ng alternative sa conventional na rebar at buhos ng column, mga ma'am sir. Ang isa pa pong pwedeng gamitin dito na alternative para din po mas mabilis ay yung mga tinatawag po, mga ma'am sir, na I-beam or wide flange. Pero hindi po ibig sabihin na alam natin yung I-beam at wide flange ay agad po tayong bibili sa mga supplier ng mga bakal. Kailangan pa rin po natin na ikonsulta sa structural engineer yung tamang sukat ng mga bakal na gagamitin natin. Kahit po kasi 16 square meter lang po ang gagawin nating bahay, mas maganda po talaga, mga ma'am sir, na ilapit natin ito para mabigyan din tayo ng proper advice at tamang methodology sa construction. Ilapit pa din po natin ito sa ating mga architects at mga nakuhang civil engineer. Ayan, mga ma'am sir, winelding nga po nila. Kahit po pag weldingin natin yan, hindi po natin masasabi na enough yan to hold and support the bungalow. Buhos na tayo ngayon. Sa pagbubuhos naman, mga kaidiyas, gagamit po kayo ng nakasanayan pa rin nating mix ratio para sa pundasyon. Kung kaya ng budget ang 1, 2, 3, mas okay kasi pundasyon po ito. At kung sakali man na nagtitipid kayo, pwede nyo po itong i-adjust, mga kaidiyas, sa 1, 3, 5 na mix ratio. Okay, dito natapos ngayon ang first day. Nakapaghukay tayo at nakapagbuhos ng 2 poste. Ayan, mga ma'am sir, nabanggit din po nila yung concrete mixture na 1:2:3. Tama po yan, mga ma'am sir. Yan po yung kadalasan na ginagamit na mixture ng semento. Tama naman po yung sinabi nila na concrete mixture na 1:2:3 para sa kaalaman po ng mga bago pa lamang po na magpapagawa ng mga bahay, yung wala pa po talagang idea. Ang ibig sabihin po ng concrete mixture na 1:2:3 is 1 part cement, 2 parts na buhangin or sand at 3 parts na graba o mga bato. Kahit po tama yung concrete mixture na ginamit nila, mga ma'am sir, hindi pa rin po yan enough para masabi natin na structurally sound or meron siyang structural integrity yung ginagawa nilang bungalow. Kasi yun nga po, mga ma'am sir, hindi po magiging maganda yung band or adhesion ng semento doon sa tubular, GI tubular na gagamitin nila bilang main reinforcement. Hindi pa rin tayo sure, mga ma'am sir. Hindi ko rin po alam kung magbubuhos pa sila, kumbaga papagitnaan nila ng semento para maging concrete column. Kumbaga, reinforced concrete column yung GI tubular na main post nila, or kasi may butas yan, mga ma'am sir, or kung bubuhusan na lang ba nila yan sa gitna, hindi po natin alam. Panoorin po natin ulit yung video, mga ma'am sir. Bubuhusan natin to ng semento. Ayan. Pero saka na natin bubuhusan yan kapag nakapagsimula na tayo ditong makapag-asintada. Pupunuin po natin yan ng semento para mas maging solid yung loob niya. Kasi kapag walang laman yan, mahina yung pundasyon. Pero kung bubuhusan natin yan, yung mga poste na yan, magiging matibay po. Base po dun sa sinabi ko kanina, di ba, sabi ko po, hindi ko po alam kung gagawin main reinforcement at bubuhusan yung paligid nung GI na tubular na main post para maging reinforced concrete siya.
Ayun po mga ma'am sir, base po sa video, ang gagawin lamang po pala nila ay bubuhusan yung loob ng GI tubular para daw po mas tumibay. Disagree po ako ulit doon mga ma'am sir. Hindi po ganoon ang tamang proseso ng paggawa ng concrete na column o mga poste. Wala pong tibay yun mga ma'am sir. Kagaya nga po ng pinaliwanag ko kanina, wala pong magiging adhesion yung konkreto at yung GI tubular dahil yung makinis po yung surface niya. At ang sabi daw po nila, gagawin lamang daw po yan, uubra lang daw po yan sa mga maliliit na mga bahay. Again, mga ma'am sir, as a practicing architect po, medyo disagree po ako doon sa sinabi nung sa video. Yung sinabi po nila na instant poste at uubra lang daw po yung ganyan sa maliliit na mga bahay. For me po, kung naghahabol po tayo, kung gusto nating makatipid sa ating bahay, hindi ko po marirecommend itong ganitong klase ng building methodology. Yung iba po kasi mga ma'am sir, natatakot or nahihiya na mag-reach out sa mga architect, lalo na kung maliit na bahay lamang po ang kanilang tina-target na ipagawa. Natatakot po sila na baka tagain sa professional fee, yung mga ganun po na senaryo. Pero mga ma'am sir, yung ganitong klase po kasi na diskarte na construction, oo nga po, nakatipid po tayo ngayon, tatayo po yung bahay nyo, pero yung peace of mind po, yun po yung medyo mawawala po sa inyo. Especially po, based naman po sa video, mukhang walang consultation yung ginagawa nila sa isang civil or structural engineer. Kumbaga mga ma'am sir, yung ganyang methodology, kung supported yan ng mga structural analysis, structural computation, na ubra siya, doon po siguro, doon natin masasabi na mawi-withstand ng bahay na gagawin nila yung mga unforeseen events like yun nga, huwag naman sana yung mga lindol na malakas, especially yung sinasabi nila na the big one. Kahit po bungalow lang yung bahay nyo, pag hindi po tama yung methodology ng construction or yung mga ginamit na sizes ng mga poste, mga footing, mga beam, hindi po tayo makakaligtas or hindi po natin masasabi na safe. Mawi-withstand nung bahay natin yung mga unforeseen events po, yan, mga earthquakes. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, wala pong magiging magandang addition yung GI tubular sa ating concrete dahil hindi po nakadesign ang GI tubular na reinforcement para sa konkreto, mga ma'am sir. Kahit po buhusan nila yan, wala pong tibay. Ang number one po talaga na magiging problema dyan ng bahay na yan is yung kalawang. Pag nagsimula pong kalawangin yung nasa may pundasyon na part, magtutuloy-tuloy na po yan hanggang taas kasi wala pong protection. Yung bakal, exposed po siya. Kahit po lagyan niya ng protection, pinturahan, hindi pa rin po yan uubra na gawing main reinforcement. Una-una, exposed po siya sa weather elements. Napaka-prone po ng GI kapag hindi po yan na-treat ng tama. Napaka-prone po yan sa kalawang. Kapag yan po ay kinain na ng kalawang yung kabuuan ng bakal na yan, doon na po magsa-start na mag-fail, magkakaroon ng weak points yung ginagawa nilang bahay. At kapag nangyari po yun mga ma'am sir, dyan na po magsusunod-sunod na lalabas yung problema ng ating bahay. Kasi mga ma'am sir, everyday may movement, hindi lang po natin nararamdaman. Everyday po lumilindol na may hina. Doon po sa part na yun, baka po doon pa lang hindi na niya ma-withstand. Kumbaga kung everyday po na lumilindol na may hina dahil nga po sobrang weak nung ginawa nila na mga column, mga poste, unti-unti po yan, magde-deteriorate yan. Ang isang magiging epekto niyan, magkakaroon ng mga crack sa wall, hanggang sa magsisimula sa maliit hanggang sa lumaki na. Yun po yung sinasabi ko kanina mga ma'am sir, na kung habol po natin pagtitipid, nakatipid nga po tayo ngayon, pero in the long run, baka mas malaki po yung magastos natin sa repair na mangyayari. Baka po triple pa sa ginastos natin ngayon. Yan din po yung sinasabi ko mga ma'am sir, na mas maganda pa rin po na maghanap po tayo, consult professional architects and engineers kung magpapagawa po tayo ng bahay, maliit man po yan ang malaki. Siguro po yung iba natatakot or naiiya or yun nga po, baka mindset agad nila pag lumapit sila sa architect at engineer, medyo mahal yung singilin sa kanila na professional fee. Well, to be honest po, hindi na po ako mag-sugarcoat. Medyo may presyo naman din po talaga yung pagka-consult sa architect at engineer, lalo kung sila din yung magiging liable sa overall design, kung sila rin po yung pipirma ng mga blueprints natin. Pero po kung consultation lang naman,
Marami pong architects dyan na willing to help naman na mas lesser yung fee. Masi-search naman po sa Google yung yung magkano talaga yung professional fee namin. Hindi po yan talaga nasusunod sa actual kasi medyo pricey nga po talaga siya. And yun po, usually po ng nakakapag-hire ng architect yung may mga naka-ready po na budget. Pero don't get me wrong po, marami po dyang architect na willing to help yung mga nag-aspire or nangangarap po na makapagpatayo ng bahay o na limited budget na meron silang architect o engineer. Isa na po ako doon, mga ma'am sir, kaya nga po ginawa ko tong content na to para kahit paano makatulong ako na sa inyo na magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga do's and don'ts sa pagpapatayo ng bahay. Yun po, bali collaborative effort po yan, hindi lang po architect alone ang responsible para po magkaroon ng isang maganda at matibay na bahay. Kasama po dyan yung mga kapatid natin na civil engineer, electrical engineer at mga plumbing consultant. Yan po ang team. Pag meron po kayo niyan mga ma'am sir, ay sigurado po walang dahilan para kayo ay mangamba na baka bumigay agad or masira ang inyong bahay. Yan po talaga yung binayaran nyo mga ma'am sir, if ever na mag-hire kayo ng mga design consultant. Yung peace of mind po talaga mga ma'am sir. Yan po mga ma'am sir, may part 2 po itong content natin. Itutuloy po natin kung ano yung magiging kakalabasan ng bungalow nila. Disclaimer lamang po mga ma'am sir, with all due respect po doon sa owner ng bahay, nire-respeto po natin ang desisyon nila na maging ganun yung methodology ng bahay nila. Kasi mga ma'am sir, minsan din ako personally, based on experience, nagkaroon na din po ako ng client na despite of everything, na design na po namin, advices, in the end, yung kanila pa din po yung nasunod, wala na po tayong magagawa doon mga ma'am sir. Baga, ginawa na po natin yung part natin. Kung hindi man po susundin ni client yon or ni owner, wala po tayong magagawa doon mga ma'am sir. I-respeto po natin yun. Kahit po sa paningin natin na mali, wala po tayong magagawa doon. Kung tanong nyo po, paano yun, architect, napirmahan nyo yung mga blueprint, etc. Tapos hindi sinunod. Pag gano'n naman po mga ma'am sir, inuunahan na po namin si client. Gumagawa na rin po kami ng agreement na kung hindi nila susundin yung plano, kumbaga, yung liability namin, mawawala na rin. Kasi, syempre, kumbaga sa part namin, unfair din yan. Kahit sabihin po natin na nabayaran po yung professional fee namin, syempre unfair din po sa part namin na iibay lahat ni owner yung magiging diskarte ng bahay niya. Kung hindi niya susundin yung design namin, tapos in the long run may mangyayari, kami mahabulin, ano po yun mga ma'am sir, sobrang naman din po sa part namin yun bilang designer. And ayun po, balik po tayo dito sa pinapagawang bungalow. Tip lamang din po sa magpapagawa ng maliit na bahay. Ako po, professional advice, hindi ko po nire-recommend yung ganitong klase ng methodology. Kung may budget naman po kayo, gawin na lang po natin yung tama na proseso. Una-una po, mag-consult tayo sa mga design professional, design consultants. And din po, yung doon po sa sinasabi ko kanina, nire-respeto ko po yung naging desisyon ng owner ng bahay na to. Wala po tayong magagawa dyan, mga ma'am sir. Pinagkatiwala niya na po doon sa contractor na nag-content ng video yung bahay nila. Sa kanilang usapan na po yun. Tayo lang po dito ay nagko-komenta lamang po tayo, more of educational commentary or mga advices para po sa nagbabalak dyan na magpagawa ng bahay. Maliit man po yan o malaki. Maglalambing lang po sana ako sa inyo mga ma'am sir. Pa-subscribe po sana sa aking munting channel para po sa mga susunod natin na content, mga tips and advices po sa pagpapagawa ng ating mga dream house.